I've been here all night, I've been here all day, and now you got me looking side to side. 5, 4, 3, 2, 1. So yo, what's up mga ka-idol? Mama Just for Words yan palang muling nagbabalik yan. May panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Aerox 155 version 2 mga ka-idol. So bagong bago pa lang po ito mga ka-idol. Yan, papakabit po sa atin ay idol yung mugs. Yan. So shout out sa may-ari nito kay Mark Gonzales. Yan, sa atin ito ipapagawa. Pagkakatiwala sa atin mga ka-idol. Ito nga pala ang gamit natin. Mga gagamitin natin, tire sealant. And then magpapalit na nga rin po pala tayo mga ka-idol ng panggilid. Ito, meron, nagpabili tayo ng bola at saka yung clutch spring at saka center spring mga ka-idol. Ayan po ang mga ikakabit natin. So ang sukat po ng kanyang bola ay 10-11 po mga ka-idol ang ikakabit natin dito. Ang brand po niya ay JBT. Yan, 10-11 po, 3 Gs, 3 11 po mga ka-idol ang ikakabit natin. Kasi naka D7 po mga ka-idol. Tapos ito naman yung clutch spring. Yan, ang brand po niya ay Sun Racing. Yan, 1000 RPM. Ayan po yung ikakabit natin. Tapos ito naman po yung center spring RS8 12 RPM po mga ka-idol. Ayan po ilalagay natin sa panggilid po mga ka-idol. Tapos ito naman po yung gamit na gulong. Gagamitin natin Maxxis. Yan. Ang sukat po niya mga ka-idol ay 70-80 by 17 po mga ka-idol. At sa harap naman 60-80 by 17. So yan po yung gagamitin natin. Tapos ito naman yung mugs mga ka-idol. Yan, buksan natin mga ka-idol. Ito naman yung sa harap. Ayan, napakaganda niya mga ka-idol. Ang brand po nito NK po mga ka-idol. Yan, may kabitan na rin po siya ng disc. And then tanggalin natin to. Ayan mga ka-idol, may bearing na po pala. Hindi na tayo magbibili pa ng bearing. And then may spacer na rin po yan. Ito po yung kabitan ng disc. Ayan, napakaganda po niya mga ka-idol. Ayan, alloy po mga ka-idol. Ayan po yung sa harap po mga ka-idol. Ito naman yung sa rear. Ayan, rear mugs po mga ka-idol. Ayan o, makikita nyo naman. Napaka solid, napakaganda. Pinaship lang po pala ito mga ka-idol. Aking tropa yan. Yan, in-order lang po to, tapos pinaship lang po mga idol. Ayan po yung mga ikakabit natin dito sa Aerox 155 na to. So bago nga pala natin ito umpisan mga idol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga idol, tara umpisan na natin, let's go! So umpisa na po natin to mga ka-idol. Ayan, ikakabit po muna natin tong mugs na to mga ka-idol. Ipapakabit po muna natin tong gulong. Ayan, dadalhin po muna namin to sa vulcanizing mga ka-idol. At papakabit po muna namin yung gulong. So babalikan ko po kayo mga ka-idol. So ito na nga po mga ka-idol, napakabit na natin yung gulong. Ayan na nga po yung gulong na Maxxis. Ayan, napakabit na natin. And then ang susunod naman po natin mga ka-idol ay tatanggalin natin yung tambutso. At para may kabit na po natin itong mugs na to mga ka-idol. Yan, kinakabit lang po yung mga taklob ng pito po mga ka-idol. Yan, una po natin gawin mga ka-idol, tanggalin po natin tong exhaust po, yung tambutso po mga ka-idol. Yan, 14mm lang po yan. And then dito sa ilalim 12mm po mga ka-idol. Yan, unang tanggalin natin tong pipe na to. Ito na nga mga ka-idol, natanggalan natin yung pipe. And then sunod naman natin mga ka-idol itong bracket po mga ka-idol. Yan, 14mm po yan, tatlong 14mm. Dalawa lang po pala mga ka-idol. And then dito sa shock mga ka-idol ay 12mm. Yan, tanggalin din po natin yan. And then dito naman sa wheels niya mga ka-idol ay 24mm po. Yan, natanggal na rin po natin yung nut. Then tanggalan natin tong bracket po mga ka-idol. Yan, may mga spacer po yan diyan mga ka-idol at hindi po kayo dyan malilito. And then yan, nahugot na natin yung stock mags. Ito naman po yung NK na mags mga ka-idol. Yan, isalpak na natin. Yan, napakaganda niya mga ka-idol. So, napaka-forma talaga ng Aerox pag naka-gento, naka-17 na mags. Yan, kabit na natin itong bracket. Wag na wag nyo pong kakalimutan mga ka-idol yung spacer doon sa may ehe po mga ka-idol.
Higpitan na natin tong 14mm, and then may spacer pa rin po yan dito mga kaidol sa loob bago yung nut. Yan, higpitan po natin ng ayos mga kaidol. Yan, ay kabit na po natin. Sunod na po natin tong shock po mga kaidol. Kabit na rin po natin yung tornilyo nito, 12mm. At ito nga pala mga kaidol ay napalitan na nga pala to ng shock. Kaya hindi ko na rin po sa inyo na nabanggit kanina. So napalitan na po to ng shock. Ang bili po si shock mga kaidol ay nasa 1.6 ay 2.6 o 1.6 yata mga kaidol. Ewan ko sa may-ari. Ay kabit na natin yung tambot yung mga kaidol. Ayan na nga po mga kaidol, ay kabit na po natin dito sa huli. So napaka-pogi niya mga kaidol oh. Kung makikita nyo, hindi sunod na natin tong sa harap mga kaidol para makita na natin kung ano yung kakalabasan nitong forma mga kaidol. Yan, kalasin lang natin tong tornilyo nito, 14mm. Dito sa una po, yung sa mags po mga kaidol, yan, maglagay tayo ng tukod sa ilalim. And then yan, bunutin natin yung eheng. Natanggalan natin tong stock mags mga kaidol. Ang gagawin natin dito mga kaidol sa stock mags ay tatanggalin po natin yung disc. Siyempre, yan, itong disc na to. Yan, pukpukin nyo lang po yung mga kaidol, no? Kasi kapit yan, may pandikit yan bago nyo impakin. Yan, natanggalan natin yung unang tornilyo na alin sa is po mga kaidol. Tatlo lang po na sa is na alin yan. Yan, natanggal po natin yan. Tapos tatanggalin din natin to mga kaidol. Kaso nga lang flower, yan, ito. Meron pa ako ng flower na pangkalas mga kaidol. Para matanggal natin tong pinag-aanuan ng sensor ng speedometer. Yan. Kakabitin po natin yung mga kaidol. Tanggalin lang po natin. Flower lang po yan mga kaidol. Ito na nga po mga kaidol, natanggal na natin. And then tanggalin natin yung oil seal. Syempre yung cover. Yan, yung cap na yan. Ikakawit natin yan sa mags mga kaidol. Sikwatin lang po natin ng flat screw. Yan, pag nasikwat na po natin mga kaidol, itabi lang po na natin itong stock mags. At dito naman po tayo sa 17 na mags. Yan, ikabit lang po natin yung oil seal. Ay yung cover pala mga kaidol ng bearing. So oil seal na rin yan mga kaidol. And then kabit na natin itong pinag-aanuan ng sensor ng speedometer. Yan, kabit na natin alin dos na flower po mga kaidol. Yan, ikabit na po natin. And then sunod na natin yung disc. Stock disc pa nga pala to mga kaidol. Sa susunod papalitan din po ito. And then ang isusunod po muna natin dito mga kaidol ay pag natapos natin itong mag sa susunod na vlog natin, ang papalitan man dito mga kaidol ay yung swing arm. Yan, papalitan daw to ng plus 2. Ay, kabit na po natin to mga kaidol tong mags. Yan po, naikabit na natin. At higpitan po natin yung nut po mga kaidol, higpitan natin. So ito na nga po mga kaidol, tingnan na po natin yung tindig niya. Yan, kung makikita nyo naman po, ang laki ng pinagbago at napaka-pogi na po. Mags pa lang po yung napapalitan natin mga kaidol at napaka-ganda na po niya mga kaidol. Yan o, kung makikita nyo naman. Ang sarap magkain Aerox mga kaidol. Ay susunod na natin itong panggilid nga pala mga kaidol. Yan. So ikakabit na natin yung 1000. Clutch spring, center spring 12 RPM mga kaidol. And then yung bola 1011. Naka-ram air na nga po pala to mga kaidol. Ayan o. Naka-ram air pero naka-air cleaner pa rin siya mga kaidol. Pero wala na po laman yan. Bago naka-transparent na ano siya cover mga kaidol. Yan. Tanggalin na natin tong panggilid. Unahin lang natin tong cover mga kaidol. Yan, kailangan matanggal tong airbox po mga kaidol. Yan, tanggalin din lang po natin. Nakasuksok lang po yan dito mga kaidol, yung ram air. So tatanungin natin yung may-ari kung kakabit pa ba to, hindi na. Ayan, tanggalin na natin ang cover. So mas pogi kasi pagka wala oh. Kabilan na lang to ng cover siguro mga kaidol. Yan, natanggalan natin yung crankcase cover mga kaidol. Ay sunod naman po natin mga kaidol, ito yung bell. Yan, nakalas na po natin. Stock bell pa po ito mga kaidol, stock panggilid pa po. Ang papalitan po natin dito ay bola at saka spring, clutch spring po mga kaidol. Yan.
Tanggalin na natin tong sa pulley. Yan, yung tornilyo po mga idol, natanggalan natin 17mm. Hugutin natin tong drive face. Yan, may washer po yan diyan mga idol. At ito naman po yung torque drive. At ito naman yung pulley mga idol, stock pulley. At ito naman yung bola na ikakabit natin. Yan o. 10, 11 po yan. Unahin lang po natin yung mabigat, 11 bago yung G's yan. Alternate lang po yan mga idol ang pagkakabit ng bola. And then ito naman yung slider, yung back plate. And then may bushing, ikabit na po natin yan. And then dito naman po mga idol, tayo sa torque drive po. Yan, kalasin lang po natin yung tornilyo ng lining. Yan, para matanggal po natin yung center spring at saka yung clutch spring mga idol. Yan, buka ko ng extension. And then, impakin natin mga kaidol. So, pakalas. Yan, tuunan nyo lang po ng paa para hindi po pumaltik yung spring mga kaidol. Yung lining, para hindi po pumaltik. Yan, natanggal na po natin mga kaidol. So, kukuha tayo ng panikwat at sikwatin po natin yung lock nung para po mapalitan natin ang spring mga kaidol. Yan, sikwatin po natin yung cover niya, yung lock. Yan. Sikwatin lang po natin yung lock. Pangatlo mga kaidol, yan, natanggalan natin yung pangatlo, and then yung cover natanggal na rin natin. And then sa pagsisikwat na ito mga kaidol, yan, gamit lang po kayo ng panikwat at sikwatin nyo lang po yung clutch spring. Yan, nakaisa na tayo. And then ito yung pangalawa. Yan, nabunot na rin po natin yung pangalawa. Ito yung pangatlo mga kaidol na spring, yung clutch spring po mga kaidol. Tapos ito naman po yung pabalit natin mga kaidol. Ito yung Sun Racing 1000 RPM po mga kaidol. Yan, 1000 RPM. Yan, may sticker po yan pero hindi na namin kinakabit yan mga kaidol. Yan, kabit na natin tong clutch spring mga kaidol. Ganun lang din po ulit mga kaidol kung paano nyo po kinalas siya, at ganun nyo rin lang po ikakabit. Ayan, nakaisa na tayo mga kaidol. Ikabit na natin yung isa. Ito yung pangalawa mga kaidol. Iyan, nakadalawa na tayo mga kaidol. Medyo matigas-tigas lang na kaunti. Ito yung pangatlo mga kaidol. Ayan, napaka basic lang naman po mga kaidol magkabit ng clutch spring at cover na natin mga kaidol. Ayan, at saka ibalik na natin po mga kaidol yung mga lock. Pukpukin lang natin para bumaon po at makita natin yung kabitan po ng lock. Ayan, ikabitan natin. Ito yung pangalawa, pangatlo mga kaidol. Yan, ikabit na natin mga kaidol. And then sunod natin, lagyan po natin ng grasa. Ayan, panibagong grasa natin mga kaidol. Lagyan po natin yan, yung stick bearing. Tapos ito na yung center spring na 12 RPM mga kaidol. Yan, kinabit na natin. And then tuunan natin bago natin ikabit yung tornilyo niya mga kaidol, yung nut na malaki. Ayan o. And then higpitin natin 41mm mga kaidol. Yan, naikpitan na natin. And then ikabit na nga natin yan. Ikabit na nga namin at hindi ko na naipakita sa inyo mga kaidol. Ikabit na natin tong crankcase cover. And then yung mga tornilyo 8mm, ikabit na po natin lahat, at para matingnan na po natin at matesting natin mga kaidol kung ano po yung pinagbago na itong motor na to. So ito na nga po mga kaidol, at natapos na nga po yung ating Aerox 155 na buo na natin. Yan, napakaganda po ng tindig niya mga kaidol. Yan, ang gagawin natin dito, start lang po natin mga idol, testingin natin. Wala lang po pa.
Ang pogi. Dis na rin ako, Mark. Lalipat na, lalipat na. 120. Ang dali. Ang dali. Hanggang 8 lang ito. Na ako. Hindi, nakakutin. So yan na nga po mga ka-idol, yan na-testing na natin, gumanda po yung takbo niya, laki po ng pinagbago. So kinabit po nating bola, panama lang po, 10-11, tapos yung spring 1000 RPM at saka center spring 12 RPM. So yan, napaka-pogi na. So abangan nyo yung second video nito mga ka-idol, yan, lalagyan po natin ng part yan, part 1, part 2, part 3, hanggang sa pumogi po mga ka-idol. So yung rammer nga pala, babaltan din po yan, tsaka yung cover nitong fiber. So hanggang dito na lang po mga ka-idol. So abang-abang lang po kayo sa part 2. So hanggang dito na lang. Paki-subscribe po na aking YouTube channel at saka FB page mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa iyo next video po mga ka-idol.